So good day mga ka-MX. Nandito na tayo sa probinsya, sa norte. Ang day 1 natin dito sa Cagayan. Share ko lang tong MXI na medyo na-stock na. Ayan siya. Si Bumblebee. I-check natin kung natakbo pa. Tignan natin kung pwede natin ma-start and then kung gumagana pa siya at natakbo. Tara, check muna natin mga ka-MX. So paalala pa lang mga ka-MX, bago nyo testingin, paandar yung motor na matagal nang na-stop, siguro din yung i-check nyo muna ang mga sumusunod bago nyo subukang paandarin o i-start. So ito mga ka-MX, tanggalan natin yung engine over. Ito na itsura ng engine nya. Yung breather hose, wala rin. Brake pads nya mukhang pudpud na rin. Ayan manipis na. Yun. So yung mga MX, after natin na-check itong motor, ang MXI 2013, bago natin ini-start, so is-check muna natin yung parts mula sa brake system, lights, yung coolant. Check rin natin yung spark plug, tapos yung gas. Check rin natin yung engine oil. So maitim na siya, kailangan natin palitan. Yun nga, napaandar natin muli itong motor na to. So ang next na gagawin ko is alilinisin muna natin to dahil napakarumi. So after natin mapaliguan si Bumblebee at pagkatapos natin ayusin yung na-stock na rear brake niya, susunod naman natin palitan ang engine oil nito. Habang hinihintay natin matapos matrain yung oil ni Bumblebee, nagawa muna tayo ng pansamantalang breather hose niya mula sa crankcase. Itong level hose na ginagamit sa construction, mainam na gagamitin natin para sa breather hose. Dahil wala din tayong dala na plastic funnel or embudo, ito na muna ang dahon ng mangga ang gagamitin natin just to make sure na malinis yung dahon na gagamitin mga ka-MX. So ilalagay natin fully synthetic base blue core Yamalube. So 1 liter siya mga MX. Ang lalagay natin is 800 ml lang. So ito mga ka-MX,
Nabuksan na natin yung battery cover ng ating MXI. So ayaw mag-start, gumana yung electric start. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin to troubleshoot, kung bakit ayaw gumana itong push start ng ating MXI. So i-on muna natin. Ayan no, ayaw. Walang response, walang click sound, wala lahat. Pero may ilaw yan. Ayan no. Ayaw gumana yung electric start. So gagawin natin is tatanggalin natin tong fuse box. Ayan siya. And then tanggalin nyo to, inspect natin kung bakit hindi gumagana. Ito yung fuse, 15 amps. Dalawa yan. Yung isang fuse is active, yung isa reserve. Ito, ganito siya. Ayun, putol. Pero nilagyan ng jumper. Ayan oh, inikutan ng copper wire para dumugtong sumiris yung connection. Itinuro ko na rin ito sa previous na vlog ko sa pagdi-DIY ng fuse. Kung masiraan kayo ng fuse sa daan at wala kayong pamalit, ganito ay mainam na gawin nyo. Pupuluputan nyo lang siya ng copper wire ng gaya nito para gumana ulit ang fuse nyo. So ito is mukhang okay pa naman. Buo pa naman yung inikot na copper wire. So ito, yung isa, check rin natin. Ito rin, naka-jumper na rin siya. So hindi naman sunog. Pero ayaw pa rin gumana itong starter relay natin. Kung wala sa fuse ang sira, malamang dito na sa yan, starter relay. Isa pang tip na i-share ko sa inyo, magbaka sakali tayo, baka gumana pa ang ating starter relay kasi nga na-stuck itong motor natin ng matagal. So ang gagawin nyo lang mga ka-MX is kuha lang kayo ng screwdriver, eksaktong mahaba lang na bagay na gagamitin yung pangtukod para maalog nyo itong starter relay. So baka kasi na-stuck up lang to, kailangan lang maalog ng konti. So ganito yung gagawin nyo lang mga ka-MX. So, i-check natin after natin maalog yung starter relay kung uubra ba o hindi. Ayan, ayaw gumana. So, move on na tayo mga ka-MX. Ang talagang sira nito is starter relay. Ito yung binili natin starter relay. So, unbox lang muna natin. May code siyang 1LB H1940-00. Ayan siya. So, i-check nyo na lang nasa baba ng video na to yung link, video description. So ito mga ka-MX, ang fuse nito is 30 amps. Unlike dito sa fuse natin dito na 15 amps lang. So ito 30 amps siya. Kabilaan yan. Ayan, 30 amps. Ito ikakabitan natin. Ito nga pala mga ka-MX. Natanggalin nyo muna tong terminal na to. Magpapalit kayo ng starter relay. Ayan. Klasin na natin to. Ang hirap. Ang tigas. Ayan, natanggal na natin. 8mm bolt. Just make sure mga ka-MX tama yung orientation nyo rin ng connection dito. So ito kasi aftermarket tong binili ko. At ito ay genuine itong lumang ito. So anyway, ito yung i-take note nyo. Yung B, ito yung may connection na papuntang positive connection to. So yung wire na kakabit nyo dito is dapat dito yan, yung pula dito yan, and then itong black wire dito sa negative, dun sa M. So ganyan siya mga ka-MX. Kasi dito sa luma is yung positive dito sa B. So pareho lang rin naman siya. Susundan nyo lang yung letra. Kasi pag kasi mga MX, na pagbaliktad nyo to, pagbaliktad is yung positive naging dito sa M, tapos yung negative dito sa B. Pagbaliktad siya, hindi siya iilaw, hindi nyo mapapagana yung electric start niya or push button. Katapos yung higpitan, i-connect naman na natin tong harness. So ito, walang case dito sa kung mababaliktad nyo or hindi. Isang lang yan, direction.
So iyan yun, yung may clip siya. Pag pinasok nyo ng ganyan, maglalak na yan. Hindi nyo may babaliktad tong harness. So don't worry, wala kayong dyan, tatandaan. So yan, pag nag-lock na, isusuksok naman natin to dito. Ayan, may butas yan dito. Dito siya ipapasok. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin ibabalik. Papasok yan. I-insert nyo lang ng ganyan. Ayan, pumasok na. So ayan siya mga KMX. Again, naikabit nyo na mga KMX. Naikabit na natin yung bagong starter relay. Next, ibabalik na natin tong battery terminal, negative terminal. Ipitan lang natin. Ayan na siya. So, testingin na natin. So ayan, makita nyo may ilaw na siya. That means na nagana na yung may flow yung kuryente na dumadaloy na dito sa ating starter relay. So itatry na natin ang push start natin. Ayun siya. So yan, kitang-kita nyo mga MX. Successful yung pagre-replace natin ng bagong starter relay. So yun lang siya. Ganun lang siya kadali actually. Pag napaandar na natin, mabalik na natin yung fuse cover. So yan. And the rest, mga binaklas natin mga fairings, ibalik nyo lang rin. Make sure na may kabit nyo rin yung harness ng headlight. That's it. At we're good. Thopways would like to thank and shout out to J.J. Portem, Michael Guillermo Lubog, and to Mr. Neil Dubs. Thanks for the love and usual support, KMX. So after natin ma-check lahat ng parts ng ating MXI Bumblebee, nakapag-change oil na rin tayo. And then napalitan na rin natin yung starter relay. Ngayon naman, ite-test drive na natin si Bumblebee. Update ng mga MX. So, dito tayo sa highway para ma-test drive si Bumblebee. So, observation ko, okay pa naman yung panggilid, goods pa. And then yung pinakita ko naman sa inyo kanina, yung nagpagasolina ako doon sa may fuel gauge. Luckily, okay naman yung engine niya, pati yung panggilid. Suwabe pa rin. Matining pa rin yung tunog. Actually, kakatapos ko lang mag-top speed dito sa highway. Medyo mahaba-haba yung stretch na yan, na straight. So, sinubukan ko saglit. Tumakbo ng 100 cc yung Easy 100 kay Bumblebee. Typical lang talaga na sa MXI, Easy 100 talaga siya. Madali lang mag top speed ng 100. So that's our vlog for today. Sana nakatulong yung DIY natin dito sa probinsya. Kahit pa paano nagkaroon kayo ng panibagong idea and tips regarding dito sa motor natin MXI, mga ka-MX. Sana nag-enjoy rin kayo sa video vlog natin for today. At kung oo, huwag nyo sanang kalimutang i-hit yung like button. I-share nyo na rin sa kapwa nating kagulong para makatulong rin tayo regarding dun sa mga tips na i-share natin kanina. Particularly sa troubleshooting ng ating starter relay at saka mga fuse. Nag-enjoy rin ako ng sobra dito sa pag-stay namin dito sa probinsya. So till next time, this is Thopways saying, ride safe and stay safe and see you on the next vlog. Bye-bye.